may report mula sa Kamara. Yung daw 200 pisong legislated wage hike. Panalo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. O kabaliktaran naman yung sinasabi kanina ni Eco President. Alamin natin ang detalye. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky, naibagabigat mo, Manang. Naibagabigat na kay Romel at Sister L. Panalo ng mga manggagawang Pilipino ang pinagtibay ng Kamara na 200 pesos legislated daily minimum wage hike sa ilalim ng House Bill 11376. Pinagtibay sa botong 172 ang yes. Walang tumutol at isa ang nag-abstain sa House Bill 11376 kung saan mabebenepisyohan ng tinatayang 5 million minimum wage earners. Ayon kay Representative Ramon Jolo Revilla III ng 1st District ng Cavite, isa sa may akda ng bill. Layunin nito na madagdagan ng 200 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa buong bansa. Sa pagsasalita kagabi sa plenaryo, sinabi ni Revilla ang panalong ito ay pagkilala sa pagsusumikap at walang sawang sakripisyo ng bawat manggagawang Pilipino na sanghaligi ng ating ekonomiya. Ang kay Revilla matagal nang nilalabi sa Kongreso ang panukalang ito na mga manggagawa sa private sector at nararapat lang mabigyan sila ng sahod na makatutugon sa kanilang mga gastusin. Sabi pa ni Revilla sa pagbubukas ng 20th Congress, dapat matutukan ng labor sector at tiyakin na may susulong ang mga panukalang batas na pakikinabangan ng ating mga manggagawa. Umapela naman sa Senado Lakay Romel at Sister L ang liderato ng Kamara na aksyon na ng bill kapag sumalang na sa BICAM para agad nang maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Manang Milky, marami ang interesado sa ginawang desisyon ng Kongreso. Paki-enlighten mo nga kami after na yan ay mailusot sa third at final reading. Ano ang susunod na stage? Nabanggit kanina, Sister L, pasado sa Senado yung 100 pesos, 100 pesos. Daily minimum wage hike. Ang version naman namin dito sa Kamara, 200 pesos. Yes. And ang dadagdag, legislated ito, ibig sabihin, buong bansa. Kasi di ba pag tumaraan tayo sa mga regional tripartite wages and productivity board, nire-report natin 20 pesos, 30 pesos, ang aumento sa ganitong rehiyon, dito sa Metro Manila, ganito ang aumento. Ito, Lakay Romel at Sister L, kapag napag-usapan at napagtibay sa BICAM, halimbawa, kapag kasunduan nila 200 pesos or 150, mag-meet halfway ang Senado at Kamara, yun ang maidadagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. In other words, pag-uusapan pa sa Bicameral Conference Committee kung ano talaga ang ideal na amount na idadagdag sa sweldo nang hindi naman nakokompromiso ang ekonomiya at the same time hindi naman mabebehado ang labor sector. Oo. Kasi ang kondisyon din dito, Lakay Romel, ng liderato rin ng Kamara, teka muna ha, tignan natin, baka masakta naman yung mga small and medium enterprises o SMEs. So sabi, tingnan din yung kapakanan ng mamaliliit na negosyante. So baka ito ma-consider sa BICAM. Ang taya nga namin dito, baka mag-meet halfway sila. Tama. At least medyo maganda yung figure kumpara naman sa dadahan sa mga regional wages and productivity board. Na pagkatapos ng napakahabang panahon, ay ang idadagdag lamang 20 pesos, 30 pesos, maswerte na pagka 50 pesos. May 15 pa nga, di ba, Lakay Romel? May 15 pesos sa ibang rehiyon, di ba? Parang, ang sabi nga ng labor groups, parang nakaka-insulto naman. Hindi yata magkulang man lang ito sa kanilang pamasahe, pauwi at papunta sa kanilang bahay. Ang historical dito ay ito ang kauna-unahang legislated wage hike na pinagtibay dito sa Kamara. Okay. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Yan ang pabaon bago magsara ang 19th Congress. Ulitin ko, 200 pesos legislated daily minimum wage hike sa buong bansa. Pero pag-uusapan pa ito sa Bicameral Conference Committee. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron muna